So yun, good day mga ka-CR, welcome back sa Clover TV and magkasama na naman tayo sa panibagong video na gagawin natin. And bago lahat, gusto kong mag-thank you ng sobra sa mga subscribers and nanonood ng videos natin, sa mga viewers, kasi after 1 year mahigit ng paggawa natin ng mga ganitong content is hindi natin inaasahan, and nagulat din ako na na-reach na pala natin yung 1,000 subs and 4,000 watch hours na required ng YouTube para ma-monetize yung videos natin. Thank you talaga. Ayun, lalong-lalo na sa mga subscribers natin, and maski naman sa mga hindi nakasubscribe pero nanonood ng videos natin, malaking tulong po yun sa atin kasi based sa analytics ng videos natin, 80% ng viewers is hindi nakasubscribe, pero okay lang yun. Malaking tulong na yung pag-nood nyo, and kung may extra kayong time, pwede nyo hindi skip yung ads para makatulong sa pag-iipon natin pang ng go. Joke lang. So ayun, maraming salamat talaga sa lahat ng suporta. Ang pagbubutihan pa natin and gagalingan pa natin gumawa ng mga quality content para sa inyo. So tara. Ayun, for today gusto ko lang mag-share sa inyo ng experience or ng thought as 2 years mahigit na owner ng CR152. Alam ko meron tayong review ng 1 year, so parang part 2 to. Since July 2024 ngayon, exactly pang 2 years and 4 months na akong gumagamit ng Kiwi CR152. So sa video na to, ang i-share natin is more on mga changes or mga bagay na na-experience natin sa ganun kahabang paggamit ng Kiwi CR152. Baka downside man yan or upside, sasabihin natin dito. And kung di nyo pa napanood yung first part or yung 1 year review natin, ilalagay ko na lang siya sa taas or sa description para pwede nyo panoorin kung trip nyo. So ayun mga ka-CR, simulan na muna natin siguro sa mga hindi maganda or mga pangit na napansin natin sa CR152. Unang-una, after a year or bago pa mag 2 years, lumabas na talaga yung mga kalawang sa iba't ibang part, most likely sa mga tornilyo, sa babang part, sa stands, sa kadena lalo, and sa rim merong mga kalawang pero sobrang minimal, hindi naman pansinin eh. Pero yun, since nasabi ko nga na bakal yung Kiwi CR152, talagang kakalawangin naman siya eventually. Ayun, and isa pa sa pagbabagong napansin natin, ito normal lang tong bagay na to, lahat naman naabot sa gatong part, which is yung brake pad natin or yung drum brake natin sa likod is parang hindi na siya kasing accurate ng dati, so kailangan na natin magpapalit. Syempre, eventually yung mga brakes natin, disc brake man or drum brake, napupudpud yan. Lalo sa akin na lagi kong ginagamit yung rear brake kasi bihira lang naman ako mag front brake pang emergency lang or pang biglaan, so babad talaga is yung rear brake. So yun yung una sa akin, parang napudpud. Hindi naman siya parang kumakagat pa rin siya, so siguro 7 out of 10 pa rin yung pagkagat niya, pero after a month siguro papapalit na natin yun. And isa pa is yung kadena natin, so bago mag 2 years lumuwang siya. And di pa ako nagpapalit, stock pa rin yung kadena sa Kiwi natin. Pinasikipan ko lang siya sa tito kong marunong. And yun, plano ko rin naman palitan yun ng heavy duty soon pag nagpalit rin tayo ng sprocket or ng wheel set. Pero yun, luluwang rin yung kadena. And pag napansin yung lumuluwang na higpitan nyo kasi may tendency na tumalon yun or mabaklas, pwedeng mag-cause ng accident or disgrasya. So pag napansin yung lumuwang na ang higpitan nyo na or ipahigpit nyo na. And pangatlo mga ka-CR is yung carb natin. Since day 1 up until now na 2 years and 4 months, never pa tayong nagpa-linis and nagpatono ng carb. Yung carb natin is iniikot ko lang siya, tinotono ko mag-isa, pero hindi pa siya nalilinisan eh. Sa motor natin, yung air filter nalilinis ko pero yung carb is hindi pa, so kailangan ko na rin siyang ipalinis, inipatono ng maayos sa mekaniko sooner, kasi parang napapansin ko nag-iiba yung tunog niya. Hindi naman disturbing, pero since kabisado natin yung motor natin, alam natin parang may naiiba or nagbabago, di ba? And yun, after 2 years, parang kailangan na talaga. And so yung disclaimer lang pala, itong mga sinasabi kong experience and mga napansin ko is personal ko to, kasi hindi naman pang daily use yung motor natin. So kayo kung pang araw-araw ginagamit yung motor, pwedeng mas maaga yung ma-experience yung mga pagbabagong sinasabi ko, or kung mas bihira kayo gumamit ng motor nyo is mas matagal yung ma-experience, pero lahat naman siguro is may experience tong mga ganitong bagay.
So parang yun lang naman yung mga downside or mga pagbabago na naramdaman ko within 2 years na paggamit ng Keyway. So sa magagandang part naman tayo mga ka-CR, regarding dun sa consumption ng gas, matipid pa rin siya, hindi nagbago, hindi siya lumakas kumain ng gas since pag nagmomotor tayo, hindi naman tayo harurot gumamit ng motor kaya na-maintain pa rin natin yung 35 to 40 kilometers per liter na consumption. And yung gamit ko pa palang clutch cable, yun pa rin yung stock, hindi pa rin ako nagpapalit. Pinatingin ko kasi siya sa tito ko and sabi niya goods pa naman to, hindi to mapuputol, wala pa siyang sign na parang mapuputol, so hindi muna ako nagpalit. Pero dala ko palagi yung spare clutch and yung shifter bolt, goods pa rin naman, parang wala naman ako napapansin na problema. Since yun nga, no, since isa yung shifter bolt sa mga nagpapasakit ng ulo ng mga ka-CR natin dati sa mga medyo lumang unit. Pero yun, yung clutch, yung shifter bolt, goods pa rin, all stock. And yung gulong natin stock pa rin, bearable naman, hindi naman siya pud-pud. Since gano'n na hindi naman tayo araw-araw gumagamit ng motor, kaya okay pa naman siya. And regarding naman sa mga ilaw natin, yung front and rear signal lights, yun pa rin, yun yung nasa likod, yun yung stock pa rin, yung sa harap, yun yung custom ko na pinalit ko dati pa. Yung headlights natin, stock pa rin, yung LED bulb lang yung napalitan ko nun, and yung rear tail light natin, goods pa. So regarding sa lights, wala pa siya naging problema, goods na goods pa. So yun lang naman mga ka-CR, no, goods na goods pa rin yung Keyway. To be honest, hindi naman dahil vlogger ako ng Keyway, no. For me, kahit 2 years na siya, feeling ko parang wala pang isang taon, I mean yung feeling nung wala pang 1 year yung motor up until now, parang same lang naman, wala naman masyadong naging pangit or lumabas na sakit yung motor. Bukod lang talaga dun sa mga nabanggit ko like kalawang and yung mga bagay na mararanasan natin eventually sa paggamit ng motor. Pero regarding sa performance, wala siya naging problema, never pa rin ako netong tinirik sa daan, never pa rin ako naflatan kahit stock na gulong, and yung responsiveness ng throttle, ng brakes, ng lights, goods na goods pa rin talaga lahat eh. So siguro yun for me, tips ko lang is i-maintain nyo lang talaga yung pag-change oil. So yun ako nga, i-share ko lang 700 to 1,000 kilometer doon ako nagpapalit na. Hindi ko na siya pinapalagpas ng 1K. So, and ayun, yung iba umaabot naman ng 1,500, pero okay lang naman yun eh. Pero yun lang naman, mas maganda 1,000 magpalit na tayo. Siguro isa rin yun sa malaking factor kaya never akong nakaramdam ng kung anumang kapalpakan sa motor natin. Goods na goods pa din. And isa rin syempre yung pag-aalaga natin sa motor, pag may maintenance. Ako nilalagyan ko lagi ng langis yung kadena every after mag-motor wash. And hindi ko inaabuso yung paggamit ng motor, talagang defensive rider lang tayo. Ika nga nila yung stock mong pogi lang sa ganung klase ng motor na classic. Kaya ayun, sa 2 years and 4 months kong paggamit ng Keyway, goods na goods, never ako na ito binigyan ng problema. And di ako nagsisisi na ito talaga yung binili ko, and sa Keyway ako na in love sa motor natin. And ngayon 2024, para sa akin kung magtatanong kayo kung goods pa rin bumili or worth it pa ba, oo, worth it and goods na goods. Lalo kung gusto niyo talaga ng classic bike, hindi kayo magsisisi sa motor na to. Basta yun lang, pag-aalaga lang and huwag niyo abusuhin yung motor. So yun lang naman mga ka-CR, no. Gusto ko lang talaga mag-share ng thoughts and experience as a 2 years mahigit na owner ng Keyway CR152 para may idea kayo kung ano bang mga pwede mangyari pag dumating na sa ganitong point. And yun, gusto ko lang rin talagang mag-thank you sa mga supporters, subscribers natin na yun, na sumusuporta and nanonood ng mga contents natin kahit ganito lang. Sana pag nag-motovlog tayo, pag nakabili na ng GoPro, supportahan niyo pa rin ako. So yun lang, maraming salamat talaga, and promise gagawa tayo ng marami pang quality na content. And to po si Clover TV, bye for now.